The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retained are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But Thomas said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not sinned and have believed." Now, Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in His name. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayapayabak po kay kayongan. There's a famous word nowadays that many people or some people often use, and it is the word nonchalant. It is the word nonchalant. Uso ya po karing dakalataw ngayon iting amano nga manwan kong nonchalant. Emo po karing kayanakan, ang yang karing matwa, neng kay iti kanakuya mo namang daramdaman. Actually, ang totoo po nito, binagay po ito sa kanta po ng grupo o ng bandang SB19. Kung hindi ako nagkakamali sa mga nagtitiktok sa social media, particularly in Facebook, sabi ng kanta, "Nanchalan-chalan, chalan-chalan, nanchalan-chalan, chan-chalan, nanchalan." Well, sa mga may edad na dito, baka hindi nila alam itong tinutukoy ko. The word nonchalant is used to describe a person who appears calm and relaxed. Nonchalant means showing a lack of concern or interest in a situation. In short, you are not interested. You do not care. Yun lang yun. It conveys an attitude of indifference. Sa madaling salita, kebermo. Wala kang pake. Wala kang pakialam. Itibis tayo po mismo king ebanghelyo tamo ngening Domingo iningamanwan ko. Let's take a look at the reaction of Thomas, one of the 12 in our gospel for this Sunday, second Sunday after Easter. Tanong lang po, no?
Does Thomas, called the Didymus, disregard what his fellow disciples are going through? Sige nga po, pakisagot. Is he apathetic or nonchalant towards the information or the news that he received? Nonchalant ba siya? Or is he simply not interested? Balikan natin yung sinabi ni Tomas sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Ano bang sinabi niya nung nabalitaan niyang muling nabuhay ang maestro, ang guro, sabi ng mga kasama niyang alagad sa kanya? This is what he said. Unless I see the scars of the nails in his hands and put my finger on those scars and put my hand in his side, I will not believe. Yun lang yun ang sabi niya. Nung napansinan niyo po kareting ama nung sinabi ng Tomas, karing kayabe ng alagad. Sa mga sinabing ito ni Tomas sa mga kasama niyang alagad, mayroon din pong tugon. Ang mga kasama niyang alagad sa kanya nang marinig sa kanya ang mga salitang ito. Naning sinabi na rin alagad, kayabe ng alagad kaya, ika ne Tomas, ang yang kapilan nantsalang ka. Ngara mawari kaya. Kahit kailan ikaw, Tomas, nonchalant ka. Question, nonchalant nga ba siya talaga? Or he just simply wants proofs? Remember, my dear friends, that Thomas was just sincere, okay? And he was honest about his disbelief. Si Tomas ay hindi nonchalant. Sa totoo lang, totoo siya sa kanyang nararamdaman. In the gospel, Jesus said to his disciples when he appeared to them, "Peace be with you." He said this 3 times to his disciples, "Peace be with you." Sumainyo ang kapayapaan, sabi ni Kristo sa kanilang lahat. Teka lang, parang nakalimutan yata ni Jesus sa ating ebanghelyo, sa ating pagbasa, na masama ang ginawa sa kanya ng mga alagad niya. Di ba? Tila nagka-Alzheimer yatang bigla si Jesus sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Tila nakalimutan yata ni Jesus na tinraidor siya, na sinaktan siya ng mga disipulo niya. After all those things that they have done to him, Jesus was still able to say, "Peace be with you." Is Jesus out of his mind? What an absurd person. I think, kung sa atin po siguro mangyayari ang dinanas ni Jesus, niloko ka na, pinagtaksilan ka na, iniwan ka sa ere, tinraidor ka, tinalikuran ka, babalikan mo pa? Patatawarin mo pa? Tapos sasabihin mo, "Peace be with you," martyr ka. "Peace be with you," yun ang sasabihin mo, niloko ka na, sinaktan ka na, martyr ka. But humans as we are, jang dirite mo naman gawan ito. Ala, jang dirite mo naman gawan ito. No way! Magiging nonchalant ka sa kanila. Well, Jesus is different. He is different. And that's the nature of our risen Lord. A consoling, a forgiving, and loving God to His disciples. A loving friend to His loved ones. Pagganaka po, Jesus ay nonchalant. Jesus atin niyang pakyalam. Ang Diyos hindi siya nonchalant. Mayroon siyang pakialam. Pag tayo po'y takot na, kapag ka ikaw ay nababahala na, kapag ka tayo'y nag-aalinlangan na o nangangamba na, gagawa at gagawa nga naman ng paraan ang Diyos upang tayo ay tulungan. Amen? Why? Because the risen Lord loves and cares for all of us. In Diyos, eya po kagigisanan paralan In Diyos panayang ating paralan, mapamaralan niyang mapamaralan, uling kay katamungan atin niyang pakyalam. Hindi nonchalant si Jesus. He is ready to penetrate and unlock the doors
of our lives. He is ready to console all of us like what He did to His disciples. Nagbisa po ako sa isang parokya. Na-invite po ako sa kanilang novena kasi sila'y magpe-fiesta. Itong nagsiserve pala sa simbahan, pinagalitan po pala siya ng kura paroko niya ng parish priest niya. Kaso, nung napagilitan siya, nung sinermon siya, nabalitaan ko lang, nung sinermon siya, maraming nakakakita at nakakarinig sa pare. Masasakit na salita daw yung binitawan ni Among sa kanya. Nabalitaan ko to. At eksakto po nagsiserve itong parokyano. O kumusta na ka? O nagsiserve ka pa rin pala? Balita ko pinagalitan ka ni Among kako sa kanya. Among, sabi niya sa akin, totoo po, nasaktan po ako. Bala mo po wala akong busbus sa butol, nana. Pinagsabihan ba naman po ako, pinahiya ako, maraming nakakarinig na mga parishioners na kasama ko, nagsiserve sa simbahan, pwede naman po niya akong kausapin in private. Kaso po, siguro hindi po niya makontrol yung sarili niya, pinagalitan ako. O buti, nagsiserve ka pa, kako sa kanya. Naisip ko po kasi na pag nilayan ko, Father, hindi naman po ang parish priest namin ang pinaglilingkuran ko. Hindi naman po mawawala yung respeto ko sa kanya. Kahit masakit yung loob ko sa kanya, ang pinaglilingkuran ko in the end, walang iba kundi si Kristo. Sabi niya, yapume ko, magserbya pa rin. Kasi, ing kayang lamaning pilubluba na, ing pagsilbya na liwa naman ing pari, magserbya, kingapong Gino. Eware. Nakausap ko po, minsan ng kaibigan ko, naghiwalay po sila ng asawa niya, ng misis niya. Ang misis niya ang nakipaghiwalay sa kanya. Reason? Anong dahilan? Ang misis daw po niya walang tiwala sa kanya. Halos lahat ng ginagawa niya, ang misis niya, pinagdududahan niya. Lagi siyang pinag-iisipan ng masama ng asawa niya. Hanggang silang dalawa, hayon, naghiwalay nga. Kinumustahan king kakaluguran ko, nga ko. O Brad, kumusta na kayo ni ngabe mo, nga ko. Miyabe kong pisibayo, may balikan kayo, kumusta la ring anak yo, nga ko. Alam po ninyo, simple lang po ang naging sagot sa akin ng kaibigan ko. Sabi po niya, heto Among, magpasa hanggang ngayon, sinusuyo ko siya. Ako yung sumusuyo. Ako yung pilit na nakikipagbalikan sa kanya. Sabi nitong mister na kaibigan ko, ako yung mag-first move mo. Bala mo rugo maglolo kong pasibayo. Nga na. Alam mo ang sinabi ko? Alam po ninyong sinabi ko sa kaibigan ko? What? Kako. What? Iyan ang mila ko tiwala kay kakay. Ba't ka pang susuyo kaya? Swelo na. Tay may pabren iyang lumapit kay ka nga ko. Iyang may kipagkawani. Pabren mo rugong isip na, yung kayang pamagkamali. Ang ganda ng naging sagot niya sa akin, ang naging tugon niya. Sabi po niya, amo ngaliwa naman kasi yung pisasabyan ken nung ninong makikasalanan eh. Sa bagay, wala ako sa lugar niya eh. Amo ngaliwa naman kasi yung pisasabyan ken nung ninong pa yung makikasalanan eh. Hindi na po pinag-uusapan dito, among sabi niya, kung sino ang naagrabyado o kung sino ang nasaktan. Mahalaga po sa akin ang misis ko. Mahal ko po ang pamilya ko. Iniisip ko po ang kapakanan ng mga anak ko. Kaya ako na po ang unang sumusuyo. Sabi ko sa kaibigan ko, di wow, may nanalo na. Ang kaibigan kong ito, hindi siya nonchalant. Mayroon siyang pakialam. In this holy mass, my dear friends, our risen Lord is our exemplar. Yes, kung titignan po natin, no? Pinagtaksilan na nga si Jesus ng mga alagad niya, pero siya pa yung pilit na lumalapit sa kanila. Napansin ninyo? His disciples betrayed him. Pero mas mangibabo kang Jesus ing lugod na karela. Napansin ninyo sa pagbasa natin ngayong linggo? Nangingibabaw kay Kristo
ay hindi sumbat, kundi ang nangingibabaw sa Kanya ay matinding mahigpit na pagmamahal sa Kanyang mga alagad. Sana po tayo din ay ganyan tulad niya upang ang grasya ng Diyos ay mananahan sa atin. Amen? Please all rise. We now profess our faith.